Pinandit, damdaman tano si Wala, din kaya katamong korista. Excited na ko po. At burita lamong ipabalo, retang mapilan tamong announcements. Ne po, uling tuloy-tuloy, in kaya katamong gagawa na pamanyamba. Ah, bukas, December 22, alas 6 po, din kaya katamong anak ang mga lati. Alas 6 po kay ni King Church, mamielang presentation at makanyan mo naman mamie tamong regalo. Ne po, anya taryantala din kay katanganak, tukitala bang kanita, akitala naman nung makanano lang mag-perform kay ni King kay katamong iglesia. And then, King 23, yan, lay organizations night naman. Ne po. So itamo nga nita, magumpisa tamong 6 o'clock. At again, datang tamong mas maranon, uling atin tamong registration. Ita po for prizes or raffle prizes purposes siya. Anya atin tamong gawan pamaglistang lagyo. Okay po? Ne, kasi itong melate kayo, pota enemy sulating lagyo yu. Okay. And then, King 24, alata mo pong pamanyamba. Ne po, medyo magpainawa tamo, pero December 25, maranon tamong samba. 4:30 ning Ganingaldo. Amen. 4:30 po. Nya, iwasan tamong magpuyat. Bangkanita po, pasigla tamo, ang po pang presko tamong abe-abe samba King Aldo na ning Kapaskuan. And then, King 28, magbalik tamo ketang regular worship, 8 o'clock na ning abak. At kay ba't yabe tala, king kay katang panalangin, din kay katang kayanakan, uling muntala po kanita, King Peñel, Kapas Tarlac, uling tumagon lang Christmas Institute. Ne po. And then last announcement, December 31, 7:30 po yung kay katamong pamanyamba bilang salubong King Bayong Banwa. Okay? So, sana po, tagunan talangan din at datang tamo king oras. Timpa? Ala na. Okay, so ready na kayo po? Siguro na daw na ko pong ready. Okay, sige po. Stay put kayo mo ken pakiramdaman tala, din kaya katamong korista, king karelang pamamuri, king Dios. May pabengi po, kaya katamong sabla. Tayo po itumayo at manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, tanggapin mo po ang aming taus-pusong pasasalamat sa iyo. Pinupuri ka namin, Panginoon, at pinapangaralan, sinasamba ang iyong banal na pangalan. Lord, nandito kami ngayon para handugan ka, Panginoon, ng isang selebrasyon, ang aming inihandang Christmas kantata. Nawa, Lord, tanggapin mo ang aming papuri at pasasalamat. Bless mo, Panginoon, ang bawat isa, lalo na ang lahat ng kukuha ng partisipasyon. Lalo na, Panginoon, ang aming kapatid na si Brother Dario Sarmiento for sharing the Word of God. Lahat, Panginoon, kasihan mo sila ng iyong banal na Espiritu. Ihanda mo, Panginoon, ang aming puso, isip at damdamin para madali naming ihanda, Panginoon, ang aming puso sa mensahe at sa mga papuring aawitin. Kaya Lord, mula sa sounds, sa social media team, the praise and worship, the psalmist, choir, and our workers, pati na Panginoon, ang internet connection, Lord, make them stable. Kasihan mo, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu. Kaya Lord, ihanda mo, habang pinagpapatuloy na ito, kasihan mo kami. Gayon din, Panginoon, deng anggang at Chuketi, at lahat ng nakaririnig, Panginoon, ng siwalang ito, nawa, Lord, gawan mo kaming mayap at tagapakirandam at tagatupad ka rin kaya kang amano. Kaya, Lord, giving you back all the praises and glory. Tanggapin mo po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord.
unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder. And his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, the Prince of Peace. Of the increase of his government and peace, there will be no end. And the Word became flesh and dwelt among us. And we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. So arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord is risen upon you. The glory of the
tayong susunod na ikantada. So, agkatanda kayo po na manatili kay kahatamo pamanyamba. Sige. In every star we see, and all the songs we sing, of shepherds on the hillside, of goodwill and peace. The lights on every tree, and all the gifts we bring. In every part of Christmas, we see our King. For He is the light that shines from the sun. He is the shepherd watching over us all. And He is the peace that wise men still seek. A Savior born that we might live. He is the gift. Hope and joy and strength, He offers all our days. Pure and perfect blessings are wrapped in His ways. And when the lights go down, the moments disappear. But He who gives us everything will still be here. For He is the light that shines from the sun. He is the shepherd watching over my soul. And He is the peace that wise men still seek. A Savior born that we might live. He is the gift. A Savior born that we might live. He is the gift. Stars are singing in the sky so bright. A quiet calm in the velvet night. She held him close, her heart unfurled. A baby's cry, a love so deep, a promise born, a dream to keep. All night, Jesus touched the world. Hope was born and love unfurled. Every shadow turned to light on the night. Jesus touched the The shepherds came, their hearts aglow. The wise men follow where stars would shine. A humble stable, King so small. dream to feel.
tinuruan mo kami paano kami magbigay. Inilagay mo sa puso namin, Panginoon, ang kagalakan ng pagkakaloob. Kaya sa panahon na kami po ay inyong tinatawag upang ialay, hindi lang ang aming buhay, kundi maging ang amin pong tinatangkilik, kami pong lahat ay lumapit upang handugan po kayo, Panginoon, sa mga pagpapalang sa iyo din po nagmula. Kaya ang aming pasasalamat ay ganun na lamang at patuloy kaming nananangan sa inyong mga salita na kailanman, Panginoon, na hindi mo po kami pagkukulangan. Pagpalain mo ang mga anak mo na naging bahagi, na naging daluyan ng mga pagpapalang ito at dalangin ko po, Panginoon, pagpalain mo rin ang mga pupuntahan ng mga kaloob na ito upang lalo pang lumaganap ang inyong ministeryo. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ito ang aming pasasalamat. Amen. Amen.
Masaya po ba tayo? Sabihin mo, be joyful. Sabihin po natin sa mga katabi natin. Amen. Kumustahan po natin sila? Alam ko, may mga pinagdadaanan po tayo, but hindi po natin mapigil ang ang pagdiwang ng Pasko, ang kagalakan ng pagdiwang ng ating Pasko. Celebrating the love of God na nararamdaman natin, ang kagalakan sa ating mga puso, ang pag-asa. Itong, dito daw ako. Dala ko yung pulpit to. Amen. Hindi po lingid sa atin, no? Marami pong mga bagay, no? We are living in the end times. We are living in the terrible times, no? Na marami pong mga signs of the end times. Last time, may mga nangyari po, no? May mga lindol. At yung lindol na yun ay maraming parts ng Pilipinas, no? Maraming kinabahan, baka sabi ito yung big one. Pero napakalakas po yung sa Cebu at sad to say, di po tayo naapektuhan dito pero marami pong mga namatay din, you know? At dumating din po yung bagyo, 3 pong bagyo. Nandito na po ako that time, galing po ako from Saudi Arabia. At naranasan po natin yung 3 bagyo, no? Na actually yung isa papunta dito pero lumihis siya, di ba? So napakabuti po ng Panginoon sa atin. Palakpakan po na natin siya. At hindi po tayo napahamak. Kaya sa panahon po ngayon ay talagang marami pong bagay na makapagbibigay. It can steal our joy, no? Yung pong peace natin, no? Lot of struggles, no? So, kailangan po talaga natin si Jesus. Amen? Kailangan po ang pagtitiwala natin sa Kanya. Kung naalala niyo po yung kwento ni Peter nung pong si Jesus ay lumakad doon sa dagat. Diba? One time meron pong storm, no? Typhoon na malakas and then natakot po sila. But nung nakita po si Jesus, siya po ay naglakad, di ba? Naglakad po siya sa dagat. At ano pong ginawa ni Peter? Siya po ay tumalon at lumakad din, di ba? Siya po ay nakalakad. Pero habang nakatingin po siya kay Jesus, hindi po siya lumulubog. Amen? Pero nung tumingin na po siya sa baba, sa circumstances, sa mga nangyayari sa paligid, siyempre malakas na yung alon, unti-unti po siyang lumulubog. Ito po yung kagaya po sa atin. Talagang napakahirap po ng sitwasyon natin sa panahon na to. So we should fix our eyes on Jesus. Sabihin po sa katabi, fix your eyes on Jesus. Mapalad po tayo at nandito po tayo ngayon. Tayo po yung mga pinili ni Lord, no? Na magkaroon meron tayong pag-asa. Meron tayong pag-asa, meron tayong joy, meron tayong peace in spite of anumang sitwasyon ng buhay. Meron po tayong kanya-kanyang sitwasyon, no? Mga personal na pinagdadaanan. Estudyante ka, may edad na, di ba? May trabaho ka. Marami pong mga nangyayari po hindi lang po sa atin, buong mundo. A lot of corruption. Ang mundo daw ay pasama ng pasama, no? Yung corruption, alam po natin, grabe po. Ang dami palang pera ng Pilipinas. Pero ano pong nangyari, no? Marami pong nagagalit. So ngayon po ay sinusuli naman. So kung bigyan lang po tayo siguro ng mga 1 million, okay po ba tayo? O 3 million? Hindi na po ibibigay. Pag-pray lang po natin na bumaba po yung mga presyo ng bilihin. Amen? So para po umunlad po ang ating bayan at kabuhayan. Amen? Tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming salamat po, Lord, for this opportunity na patuloy na yung kagalakan, Panginoon, ay nagmumula lamang sa inyo. At as we continue, Lord, to celebrate the birth of Jesus Christ, ay naway ang tunay na diwa ng Pasko ay aming maranasan, Lord. Hindi po yung mga material na bagay, kundi kung ano yung magpapasaya sa amin
sa aming buhay, Lord. Tunay nga na mahal mo kami. You will never leave us nor forsake us as we fix our eyes on you. Ngayong gabi, pagpalain mo yung salita, Banal na Espiritu, kayo pong mangusap, kayo pong maitaas. Ito pong dalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa dahil meron pong promise ang Panginoon, no? Inaano ko nga yung nag-aaral po ako last time, pero mula po nung bago pa simbang gabi, bawat pag-aralan ko ay, naano po yung message, yung text, no? Sabi ko, parang nakagawa po ako yata ng 3-4 na mensahe. So kasi nagagamit po yung text. Pero sabi ko po, ano naman ito, parang i-review ko lang, no? So yung text po natin ay nasa Romans 15:13. Tayo po tayo at basahin natin. Romans 15:13. May the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that by the power of the Holy Spirit, you may abound in hope. Purihin po ang Diyos sa kanyang mga salita. Tayo po'y umpo. Amen. May plano po may promise po ang Panginoon, no? Na gusto pala niya managana tayo sa pag-asa. Di ba? Minsan, yung sa mga nangyayari ngayon, minsan nawawalan po tayo ng pag-asa. Nalulungkot po tayo, no? Sa sitwasyon ng bansa o ng buong mundo ngayon, no? Sa mga nangyayari. But ang pangako po ng Lord ay magkaroon po ng masaganang pag-asa, no? Pag-asa. Sabihin po natin, pag-asa. Amen. So, ang una pong points na gusto pong iano ni Lord, yung number 1. Ano po yung kailangan nating gawin? Believing brings joy and peace. Kailangan po nating maniwala. Iba po yung maniwala doon sa pagtitiwala. Minsan naniniwala po tayo pero pagdating po ng mga trials, mga suffering, parang iba po, no? Nawawala po yung faith natin. Hindi po tayo nagtitiwala. So, minsan nagda-doubt po tayo. Pero wag po, no? Wag po tayo mag-doubt. Ay kailangan po nating magpatuloy. Sometimes, mahirap, may mga gusto po tayo na hindi po nasasagot. But, alam po ng Diyos, hindi po nagkakamali ang Panginoon. At sa bawat panalangin po natin, meron pong paghihintay, no? Sometimes we are in the process para lalo tayong mapalapit sa Kanya at magdepende tayo sa Kanya. Minsan may mga bagay naman po na hindi na ibibigay dahil hindi po para sa atin. Amen? May mga bagay na binibigay naman, no? Ng madali lang, no? Gusto po kasi natin instant, no? Laging instant. Amen. So yun po, the God of hope fill you with joy and peace by believing. So it starts with God, no? Ang Diyos ay mahal po ang bawat isa. Gusto po maligtas ang lahat ng tao. Maputi, kayumanggi, dilaw. Meron po bang dilaw? Sino po ba yung mga dilaw? Baka yung may mga maraming alahas o kaya may hepatitis, ano? Mga dilaw na tao. Amen. So yun po, lahat po, no, gusto niyang maligtas. So gusto niya pong mahal po ang bawat isa. So in believing, we have to accept our Lord Jesus Christ. So last time po, dyan po si Pastor, sabi ko po sa Saudi Arabia, pag may mga bagong na-invite, ay kinakausap po namin at nagkakaroon ng acceptance prayer para tanggapin ng ating Panginoon. So dito po, si Pastor ay nagkaroon ng parang altar call. At ito po yung kailangan, accept the Lord Jesus Christ. At kailangan po natin siyang kilalanin kung sino siya. Paano po tayo hingin ng tulong sa Kanya kung di natin kilala ang isang tao? Di ba? So we need to know Him. At kailangan pong magkaroon po tayo ng intimate relationship sa Kanya. Dahil siya lang po yung pwede nating tawagin in these times, no? Terrible times na nangyayari po sa paligid natin. People will be lover of themselves, no? Marami pong tatalikod sa pananampalataya
Sabi po, even the elite will be deceived, no? Mga elite pa, no? Mga aral pa. Dahil po sa tukso, sa ano ng mundo, no? And the thief cometh to steal, kill, and destroy. Alam po natin ang kalaban, pag tayo po ay naniwala sa Panginoon, minsan, pag lalo tayong lumalapit, minsan, mas maano po siyang gumawa ng paraan para po ilahin tayo pababa. But huwag po tayong matakot, kapit lang po tayo sa Panginoon. There's always a promise, no? Of an abundant life sa ating pong buhay. It's not the material things only. The most important thing po, ito pong ma-experience po natin ang mga promises po na yan sa ating mga buhay. Marami pong mayayaman, pero hindi naman po sila masaya sa buhay, di ba? So tayo po, kahit wala po tayong maraming pera, wala po tayong bagong damit, this Christmas, I believe na dapat masaya po tayo dahil Emmanuel, God is with us. Amen? So, smile naman po dyan. Amen. So, ayun po, ano? Kailangan po tayong mag-grow. Kailangan po tayong mag-aral ng salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos, ito po yung sword of the Spirit. Ang kalaban po natin ay hindi po flesh and blood. Ang kalaban po natin ay spiritual, no? Spiritual dark forces. That's why sometimes the battle is in the mind, no? Ang isip po natin ay ginugulo daw ng kalaban upang tayo ay mawala po yung joy natin, mawala po yung pag-asa natin, magkaroon tayo ng disappointment hanggang magkaroon tayo ng anxiety. Pero hindi po, tutulungan po tayo ni Lord pag magpatuloy lang po tayo sa Kanya. And following Jesus requires commitment, no? Kailangan po, ito po yung mga sa mga tinuturo po ni Pastor, napakaganda po ng mga lesson na meron po tayong kontrata sa Panginoon. Sa pagtatrabaho po natin dito sa mundo, sa isang kumpanya, may kontrata tayo. Kailangan nating pumasok, kailangan nating sumunod. So dito rin po, meron tayong kontrata sa Panginoon. Kaya sabi po ni Pastor, ipinapauna niya yung schedule pag may schedule ng Bible study. So ganun po tayo sa kailangan, no, maging devoted po tayo do sa dapat nating gawin. And pag nag-grow po tayo sa ating paglilingkod sa Kanya, dito po natin ma-experience yung tunay na ito po yung mga to, no. Dito po natin ma-enjoy yung pong relationship natin sa Panginoon. Amen? Amen po. So, saan na po tayo? Sa joy, no? So, marami pong, the Spirit of God, no? In His presence, there is fullness of joy. Kaya po natin na-experience ang kagalakan sa ating mga puso. Ano naman po yung sitwasyon ng buhay. So, kailangan po nating i-claim yung mga promises niya, no? Minsan, magkakaroon po tayo ng takot, but i-claim po natin. Sa Psalms 27, sabi niya, ano po sabi niya? I am the light in salvation, no? I am the light of the world. Ano po sabi niya sa John 27? Kalimutan ko na. I am the light of the world. I am the light and the salvation. Di po tayo matatakot, no? Dahil siya po yung kaligtasan natin. Amen. So the joy is in the Lord, no? Ang kagalakan ay nasa Kanya lang po. So number 2 po ay love, no? Ay joy, peace. Wala na ako. Amen. Peace, man. Minsan na-steal po yung peace natin pagdating po sa mga problema natin, no? But ang kapayapaan po ay nagmumula sa Panginoon, no? Pag meron tayo pong mga problema, so kailangan po nating manalangin at magkakaroon tayo ng peace. So nawawala po yung peace natin pag nagkakaroon po tayo ng worry, no? Pag nagwo-worry po tayo, but sabi po ng salita, don't worry about anything, but in everything by prayer and petition, submit everything to Him, and the peace of God will transcend all understanding and will guard our hearts and mind in Christ Jesus. So meron po tayong mga worry. Minsan yung mga worry daw po natin,
napakarami, no? Sa 100 worry, minsan isa lang po yung nangyayari. So hindi po tayo dapat mag-worry. One day at a time lang ang buhay natin, no? Each day is a gift, no? Kailangan po tayong pagkagising po natin, ay kailangan po nating magpasalamat sa ating Panginoon. Amen po? So, unahin po natin si Lord. Siya po yung maging priority natin sa ating buhay. Amen? So, ito po, number 2 po, ito po yung abounding hope by the power of the Holy Spirit. So, ang banal na Espiritu po ay meron po siyang kasama po natin siya at meron po siyang ginagawa, no? Siya raw po yung nagbibigay ng kapangyarihan, no? Para maranasan po natin ang joy and peace sa ating pong mga buhay. At Isaiah 40:31, but those who wait in the Lord shall renew their strength. They shall fly with wings like eagles. They shall walk and not weary and run and not faint. No? Tayo po naghihintay. Hinihintay po ba natin ang ating Panginoon, ang muling pagdating niya? Amen. Ito po yung blessed hope natin na darating po siyang muli. No? Pagdating po niya, ito po yung, kaya life is just too short. Tayo po yung lahat ay yayaho dito sa mundong ito. At ang blessed hope po natin ay makasama natin ang ating Panginoon dun sa langit. Because our citizenship is in heaven. Amen? Ano man po yung mga struggles natin, yung mga bibigay ng lungkot sa atin. So, si Lord po, while nandito po tayo sa lupa, hindi po tayo exempted. Amen? But ang kagandahan po, sabi po niya, the God of hope, and ito po yung prayer po ni Paul sa Romans, na punuin tayo, no, ng kanyang kagalakan at kapayapaan sa paniniwala po natin, and by the power of the Holy Spirit ay mananagana po tayo sa pag-asa. Amen? So, isang allow me po na mag-testify ng kabutihan ng Panginoon. No? Sa buhay ko, kami po ay dito po na taga San Vicente. Si kapatid ko po sila Darnel at sila Kambal, no. Kami po ay lumaki dito, no. Maraming salamat po sa aming mga magulang na kami po ay nahubog po sa simbahan. Kami po ay maliit pa ay kasama na po kami sa mga choir, no, hanggang naging na train din po sa mga Sunday school. At kami rin po ay nakapagturo kasama po sa mga DBCS that time, even sa Divisoria. Kasama po namin sila Ching May at Ching Rosie that time. No? So yun po, naging sa grasya po ng Panginoon, naging youth, UMYF president din po hanggang sa district. Nagkaroon po tayo, no, ng privilege na maging leader. So yun po, and even nakapunta po ng Saudi Arabia. Actually, doon po ako nag-stay at nakilala ko po yung aking magandang misis, yun po, si Mrs. Sarmiento. Taga Batangas po siya. No? So, yun po, nagtrabaho po sa ospital. Doon po kami nagkilala for 6 years. 6 years po kami doon. But yung pong 4 years kami po nagpakasal na at bumalik po doon hanggang sa muwi po kami na nagbunga po yung aming pagmamahalan na siya po si Danea. Dala po natin si Danea, no? So yun po, ganun po yung buhay, may mga struggles, may mga problema din kaming nakaharap dahil sa Saudi Arabia. Hindi po madali yung maging OFW. Na-bless lang po ako dahil kasama ko sila dun sa Saudi Arabia. May mga pagsubok din na hospital, si Mrs. No? So, mapalad po ang Panginoon. Pagdating po ng mga pagsubok, ay kailangan po natin consider it joy, sabi niya.
when you face many kinds of trials and suffering, consider it joy because it will leads to patience, no? It will bring patience. Nagkaroon po tayo ng patience and when it's full bloom, it will leads to maturity. Nagmamature po yung faith natin. Amen? So napakabuti mo ng ating Panginoon, and even last time po ay nakapag-exit na po ako last time dahil na tumatanda na rin po. Amen. So ano na rin po yung company namin doon at ano po ang plano ng Panginoon ay we believe that God will provide. Amen? According to His glorious riches. So wag po tayong matakot. Ay siya po, God will provide. No? So andyan po ang Panginoon sa patuloy po nating paglilingkod sa Kanya. Ay may plano po sa bawat isa sa atin. May purpose po sa ating mga ginagawa. No? Para po tayong mga parts ng ating mga katawan. Sa isang church, meron po tayong gagawin. Meron pong tenga, di ba? Meron pong ilong, merong mata. Merong bibig na may kanya-kanyang trabaho. At ang isa ay napakahalaga po ng bawat isa. Importante po, no? Sabi nga, sakit ng kalingkingan ay sakit ng buong katawan. May mga times po na nagkakaroon po ng problema yung mga kapatid natin. Even right now, alam po natin na namatayan po yung mga kamag-anak natin. Ay nandiyan po yung nandiyan pa rin po yung lungkot, pero pinapawi po ng Panginoon ang lahat. Anyway, ang buhay po natin ay una-una lang, di ba? Lahat po tayo ay pupunta doon. Ang mahalaga ay abang nandito po tayo ay mapuspos po tayo ng pag-asa. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa para hindi po mawala yung joy and peace natin at lagi tayong naka-smile. But meron po tayong gagawin. Kailangan po tayong maniwala at magtiwala sa kapangyarihan at kabutihan ng ating Panginoon. Amen? Maraming salamat po muli. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah, Lord. Salamat po sa iyong salita na nagbigay ng pag-asa sa amin dahil mahal-mahal niyo kami. At it is you, God, who fills us with joy and peace habang by the power of the Holy Spirit, we will live victorious in this life, now and forever. In Jesus' name we pray. Amen. Gusto natin kilalanin yung kanyang ginawang paglilingkod. S. Maniti, our worship committee head, Mrs. Karen Shane Baluyot, the psalmist president, Ms. Tricia Yvette Aison, our Deaconess Perlita S. Julian, and yours truly, Romel. Sir, dito po kayo.
Sige po, tanakanta mo. Palakpakan tayo ang masiganing among Ginoo. Praise the Lord. Palakpakan tayo po rin yung katamong Psalms Choir. Sige po, palakpakan tayo. Glory to God. Glory to God. At manalangin tamo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Panginoon, ito po ang handog po naming pagsamba sa iyo. Salamat sa iyong mga anak na ginamit sa kurista o Diyos na pinagkatiwalaan mo, Panginoon, ng mga talento. Maaring hindi kami katulad ng mga pantas na nakapaghandog ng ginto, mira, at frankincense, O Lord God. Subalit, anuman ang binigay mo sa amin, ito po ang aming iniaalay, inihahandog sa iyo. At dalangin namin, Panginoon, sa ginawa po ng mga kapatid kong umawit sa iyo ng papuri, lalo kang naitaas, lalo kang napapurihan. Kaya, Panginoon, maraming salamat sapagkat sa diwa ng pananambahan na nangyari ngayong gabi, naniniwala kami, Panginoon, na kami, O Lord, ay lubos na pinagpala. Sapagkat minsan pa, Panginoon, binigyan mo kami ng pagkakataon na makasamba sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan at maihandog namin ang lahat ng anumang ipinagkatiwala mo sa amin. Ang amin pong dalangin, O Diyos, ay patuloy mo kaming pangunahan, samahan, upang ang Kapaskuhang ito, O Lord God, ay maging buong-buo naming maialay sa iyo sapagkat ikaw lamang ang nais po naming kilalanin, ikaw lamang ang nais naming itaas at sambahin. Salamat po, O Diyos, sa bawat isa na naririto ngayon upang maghandog ng kanyang buhay at kalakip ng aming dalangin, O Lord God. Hindi lamang kami ang inyong patuloy na pangunahan, kundi ang maging mga kapatid naming nanonood sa online, O Lord, na sa ibang bansa, sa ibang lugar na hindi namin nakapiling. Panalangin namin, O Diyos, kung papaano kami nakapaghandog sa iyo at nakapagbigay ng papuri, ganun din ang aming pong panalangin. Upang sa ganun, O Lord, malubos din ang kanilang kagalakan sapagkat naniniwala kaming hindi kailanman nawawalan ng halaga ang anumang paglilingkod na inihahandog namin sa inyo. Patuloy mo kaming samahan sa pagtatapos ng aming pong gawaing ito ng pagsamba at samahan mo kami sa aming paghiwa-hiwalay hanggang sa aming pagtulog at pagkalooban mo kami ng pinagpalang araw sa mga darating pong araw ng aming buhay. At ngayon, tanggapin natin ngayon ang biyaya at pagpapala ng ating Amang nasa langit, ang pag-ibig at pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo, ang biyaya at pakikipisan ng banal na Espiritu, ang siyang sumaating lahat mula ngayon at magpakailanman. Amen at Amen. The reason for the season is Jesus Christ, our highest joy. Amen. And now, stand and sing with us as we celebrate His birth and with hearts filled with wonder, offer up our loudest praise. Glory to the world. We make the sounding door. Glory to the world. Glory to the world. We make the sounding door. Joyful, joyful, we adore Thee, God of glory, Lord of love. Hearts are full like doors before Thee.
Kasi maya pabengingan po kaya katamungan. So tonight we are blessed to be serenaded by voices that come together as one. And glory to the Lord for the gift of music and for the talents that He has entrusted to us and for allowing us to use our voices to praise His name. We give thanks po to the people behind this Christmas cantata. Aside from us, we also have people who work with us po, to Mr. Jobert Sarmiento and Mr. Jester Gopez for our hair and makeup. As you can see po, sobra la po pangalagu at pangapogi ding Psalmist Choir. For the UMYFP po, our youth, for the stage design and gracing us with also your time and talent, thank you so much. To the whole media and technical team who work hand in hand with us. And to our speaker po, Pastor Darius Sarmiento, thank you so much for what you have shared tonight for the greater glory of our Lord. And to everyone, thank you po for being with us tonight. All glory and praises to the Lord. At this point, allow me to introduce the parts that create this beautiful harmony. We start with the basses, the tenors, the altos, and the sopranos. Guiding all these voices are our conductors. And now, with grateful hearts and joyful voices, I proudly present to you the Psalmist Choir.